O David, bakit ubos na naman yung pera mo? Kabibigay ko lang ng allowance sa'yo ngayong linggo Diba ang sabi ko naman sa'yo magtipid ka muna. Mahirap makasanayan niya na gastorero ka. Kawawa ka pagtanda mo, sige ka. Pagpapaalala ng babaeng si Marjorie sa kanyang anak na si David nang manghingi na naman ito ng pera sa kanya. Pasensya ka na ma, may nakita kasi akong pulubi kanina. Ang dami nila kaya naubos yung pera ko para bumili ng pagkain nila. Pero sa susunod ma, ganito na lang gagawin ko. Hindi na lang po ako dadaan sa kalsadang yun para hindi na po ako maawa sa kanila. Malungkot na saad ni David habang pinapaliwanag ang kanyang sitwasyon. Napukaw naman ang nararamdaman ni Marjorie. Ganito rin kasi ang kanyang asawa bago sila magkakilala. At natutuwa siya dahil namana ng kanilang anak na si David ang pag-uugali ng kanyang ama. Sige, wala namang masama sa ginawa mo nak. Hintayin na lang natin si papa mo pag-uwi niya. Sa kanya tayo manghingi ng pera kasi hindi pa siya nakakapagbigay sa akin ng pang-allowance mo. Okay? Paliwanag mo na lang din sa kanya kung anong ginawa mo. Pagpapatuloy na saad ni Marjorie. Tumango naman si David at niyakap ang kanyang nanay. Ilan lamang ito sa mga pagkakataon na nakitaan ni Marjorie ang kanyang anak ng pagiging mabuting tao. At alam ni Marjorie na selfless ang kanyang anak. Dahil para kay David ay mas mabuti nang hindi niya iisipin ang kapakanan niya para sa kapakanan ng ibang tao. Maayos naman ang naging takbo ng buhay ng pamilya ni David. Maayos din naman ang nakukuhang sahod ng kanyang tatay, kaya naman wala silang pinoproblema sa buhay. Nga lamang, nakokonsensya si David sa tuwing nakakakita siya ng mga taong kapuspalad, samantalang siya ay nakatira sa isang malaking bahay, natutulog sa malamig na kwarto at nakabukas ang aircon. Gusto niyang gawin ang lahat ng makakaya niya para matulungan ang mga taong wala namang kakayanan na mabuhay katulad niya. Kaya naman pinangako niya sa kanyang sarili na kung sakaling tumanda na siya, lahat ng perang kikitain niya ay ipapamigay niya lamang sa kapuspalad. Lahat ng ito ay kinikwento niya sa kanyang nanay. Ano ibig mong sabihin lahat ng pera mo ibibigay mo sa ibang tao? Pagtatakang tanong ni Marjorie sa kanyang anak. Kasi po mama, lahat naman ng po ng bagay na ibigay niyo na po sa akin ngayong bata po ako. Kaya naman po, wala na po ang kakailanganin pagtanda ko. Pagtanda ko po, ibibigay ko na lang po lahat sa mga taong kapuspalad ang pera ko. Di ba po maganda yon? Na-excite na wika ni David. Tumango na lamang si Marjorie at hinimas ang ulo ng anak. Napakabuti mo talagang bata. Pero lagi mong tandaan na magtitira ka para sa sarili mo, okay? Kasi paano ka makakatulong sa iba kung pati ikaw kailangan ng tulungan? Kaya wag mong ibuhos ang lahat. Pagpapaliwanag naman ni Marjorie. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay umuwi ang tatay ni David na si Peter. Ngunit ibang-iba ang aura nito sa mga normal na araw na umuwi siya. Bagsak kasi ang mukha niya at nakabusangot. Kaya naman agad siyang nilapitan ni Marjorie. O mahal, anong nangyari sa'yo? Bakit parang wala ka yata sa mood? Pag-aalalang wika ni Marjorie habang nasa likuran naman ang maliit na si David. Ngunit hindi nagsalita si Peter at sa halip ay dumiretso ito sa sala. Pagkatapos ng saglitang katahimikan ay bigla nitong sinabi ang masamang balita. Pasensya na kayo pero wala na akong trabaho. Pagsisiwalat nito. Nagulat naman si Marjorie sa kanyang narinig. Ano? Anong ibig mong sabihin wala ka ng trabaho? Napaupo si Marjorie sa tabi ng kanyang asawa. Nag-away kami ng gago kong boss. Gusto niya gumawa ako ng illegal para sa kumpanya niya. Ang sabi ko kapag pinilit niya akong gawin yun, papabagsakin ko yung kumpanya namin. Ire-report ko sa mga otoridad. Hindi ko rin alam kung bakit ko nasabi yun pero nanggagaliihiti talaga ako sa kanya. Hindi ko lubos maisip na sa akin niya papapagawa yung bagay na yun. Ang tagal ko siyang pinagtiisan tapos ganun lang. Nanggagaliiting pagpapaliwanag ni Peter. Hindi naman nakaimik pa si Marjorie. Maya-maya pa ay nagtanong si David. Paano na po akong mag-aaral nito papa? Tanong ng bata sa kanya. Ngumiti naman si Peter. Huwag kang mag-alala anak. Hindi papabayaan ng Diyos ang mabubuting tao. Kaya siguradong makakahanap agad ako ng trabaho. Okay? Sa ngayon huwag mo nang problemahin to. Problema to ng matatanda.
Mag-aral ka na lang ng mabuti, okay? Pagpapaalala ni Peter sa kanyang anak. Pero tila ba hindi sumasang-ayon sa kanila ang tadhana. 3 taon na kasi ang nakalipas simula noong mawalan ng trabaho si Peter ay hindi pa rin ito nakakapaghanap ng permanenteng trabaho. Sa halip ay umi-extra lamang ito bilang isang mekaniko at kung wala siyang gawa ay wala rin silang makakain. Sa mga panahon na ito ay 13 anyos na si David. Mas matured na siya mag-isip kaysa noong una at alam niya na nag-iigaws na rin ang kanyang pamilya. Gusto niyang makatulong pero hindi niya alam kung paano yun gagawin. Kaya naman ang ginawa niya ay nag-aral na lamang siya ng mabuti para kahit papaano hindi na siya problemahin ng kanyang pamilya. Sa paaralan ay tahimik lamang na bata si David. Pero dahil nga naghigaws na sila sa buhay at nawalan ng trabaho ang kanyang tatay, ay unti-unti nitong naapektuhan ang buhay ni David sa paaralan. Nang tumantong kasi siya sa high school, ay tampulan na siya ng tukso at katatawanan. Napapansin kasi ng mga kaklase niya na pare-pareho lamang ang sinusuot ni David sa tuwing umaalis sila, na para bang wala itong mga damit. Ano David, sasama ka ba sa amin bukas? Ang kaso nga lang baka yung dilaw na t-shirt at kupas mong pantalon na naman suotin mo eh. Pangaasar ng isa sa mga kaklase ni David sa kanya. Napatahimik na lang si David at hindi alam kung ano ang isasagot. Sa katunayan yan ay marami namang damit si David. Nga lamang, sa tuwing binibilhan siya ng damit ng kanyang tatay, ay palagi niyang pinamimigay ang hindi pa naman niya lumang mga damit at magaganda pa doon sa mga taong kapuspalad. Kaya naman, ngayon na nawalan na ng trabaho ang tatay niya, ay wala na siyang masuot. Pero kahit ganito ang naging sitwasyon ni David ay hindi pa rin naman siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Masaya siya na makatulong. Oo, sasama ako. Pasensya na kayo kung ganun na naman yung suot ko ha. Paghingi ng kapatawaran ni David sa kanyang mga kaklase. Napatahimik naman ang buong kwarto. Hindi nila akalain na kahit inaasar na nila si David ay hindi pa rin ito gumaganti. Napakabuting tao ni David. Ang hindi kasi nila alam ay nasa ugali na ni David na wala siyang pakialam sa kanyang sarili. Basta ay maging okay yung mga taong nasa paligid niya. Ngunit bukod sa damit ay hindi niya rin alam kung paano siya makakasama sa gagawin nilang field trip. Alam niya naman kasi na walang pondo para doon ang kanyang mga magulang. Isa na lamang ang naiisip na paraan ni David para makapunta. Ito ay ang lapitan ang kanyang tito, na kapatid ng kanyang tatay na si Peter. Kaya naman pagkatapos ng eskwela ay dumiretso siya kay Dominic. Tao po! May tao po ba riyan? Wika ni David habang kinakatok ang kanyang chewin. Maya-maya pa ay bumukas na ang pinto at si Dominic nga ang bumungad sa kanya. Oh, pamangkin, anong ginagawa mo dito? Pagtatakang tanong ni Dominic. Kasi po tito, may problema po ako eh. Wika nito. Agad namang pinapasok ni Dominic ang kanyang pamangkin para makausap. Malapit ang magkapatid na si Dominic at Peter. Sa tuwing wala na talagang pera si Peter ay kay Dominic siya lumalapit at ni minsan ay hindi siya nito tinanggihan. Kaya naman tumatak rin sa isipan ni David na kapag may kailangan siya ay lalapit lamang siya sa kanyang tito na si Dominic na itinuturing niya na rin na pangalawang tatay. Pinaliwanag ni David ang kanyang sitwasyon na kung paanong gusto niyang pumunta sa field trip ngunit wala siyang pera. Pero tulad ng inaasahan, handang tumulong si Dominic para sa kanyang pamangkin. Wala rin kasi itong sariling mga anak kaya naman pakiramdam niya kay David na sarili niya na ring anak. Ayun lang ba pamangkin? Huwag kang mag-alala. Sagot na ni Tito yon. Ngiting wika ni Dominic sa kanyang pamangkin. Sabihan mo lang ako kapag may problema pa ha. Huwag kang mahiyang pumunta dito. Dagdag pa nito. Napatayo naman si David para yakapin ang kanyang chewin. Marami po talagang salamat Tito. Makakapunta na po ako sa field trip. Wika ni David habang niyayakap ng mahigpit ang kanyang tito. Pagkatapos ng saglitan nilang pag-uusap ay kumain muna silang dalawa at nagpaalam na si David na aalis. Sige mag-ingat ka dyan sa daan ha. Ikamusta mo na lang ako sa papa at mama mo. Bili ni Dominic sa kanyang pamangkin. Tumango naman si David at dumiretso ng lumabas. Sa paglalakad ni David ay napansin niya ang babae niyang kaklase na si Julian. Matagal niya ng kaklase si Julian at sa katunayan nga ay may gusto siya dito. Matalino kasi itong bata.
Bukod sa tahimik din ito sa classroom katulad niya, ay sobra ding nagagandahan si David sa babae. Pero sa pagkakataong ito ay hindi siya napansin ni Julian, kaya naman dahan-dahan siyang naglakad para sundan si Julian kung saan ba ito papunta. Napansin kasi ni David na medyo malungkot ang mukha nito at para bang kagagaling lamang nito sa iyak. Nakakurious na rin si David kung saan ba umuwi si Julian. Lalo na at napakatagal na nilang magkaklase pero ni minsan ay hindi niya nalaman ang bahay ng babae. Umabot ng 5 minuto ang pagsunod ni David sa kanyang kaklase nang biglang makita niya ito na dumiretso sa ilalim ng tulay. Bakit siya dumiretso sa ilalim ng tulay? Di ba delikado dyan? Pagtatakang wika ni David sa kanyang isipan. Maya-maya pa ay bumaba na rin si David sa ilalim ng tulay at doon niya nakita si Julian na pumasok sa isang tent. Ang tent na iyon ay tila ba pinagtagpi-tagping mga kahoy na may malaking kortina. Huwag mong sabihin, dyan siya nakatira. Pagtatakang wika ni David. Tahimik kasi si Julian pero maayos naman ang mga kasuotan nito at hindi maaaninag sa babae na mahirap lamang ito. Dahan-dahang lumapit si David sa tent na pinasukan ni Julian. Doon niya narinig ang usapan nila sa loob. Ma, alam mo po ba? Magkakaroon po kami ng field trip sa susunod na linggo. Sigurado pong masisiyahan yung mga kaklase ko dun. Wika ni Julian na tila ba kinakausap ang kanyang sarili. Nang biglang may nagsalita na isang mahinang boses. Pasensya ka na anak ha. Walang-wala tayo. Nagkasakit pa ako. Hindi ko nga alam kung saan tayo makakakuha ng pagkain. Pasensya ka na talaga anak. Wika ng babaeng boses. Diniinan ni David ang kanyang tenga para lalo pang marinig ang pag-uusap nila sa loob. Naku ma, hindi ko naman po sinasabing gusto ko pong sumama. At saka layo-layo po ng biyahe. Ang hirap pong sumakay sa bus, nakakahilo. Buti nga po hindi ako makakasama eh. Agad namang sagot ni Julian sa kanyang nanay. Ngumiti lamang ang nanay nito pero alam ng nanay niya na gustong-gusto ni Julian na sumama sa field trip. Nasasaktan ito dahil hindi niya mabigay ang pangangailangan ng kanyang anak. Kung hindi lamang sana namatay ang kanyang tatay noong bata pa si Julian at dumagdag pa ang pagkakasakit niya, hindi sana ay kahit papaano nakakaraos sila sa buhay. Pero ngayon ay kailangan nilang magtiis na tumira sa ilalim ng tulay para mabuhay. Sige na ma, pupunta pa po ako kay Aling Myrna. Magugas na po ako ng mga pinggan para po mamaya may pangkain tayo. At kahit papaano may baon po ako bukas. Pagpapaalam ni Julian sa kanyang nanay. Pagkatapos ay agad itong lumabas sa tent. Doon niya nakita si David na nakaupo at nakalapit ang tenga sa maninipis na mga kahoy na bumabalot sa tent. Anong ginagawa mo dito? Pagtatakang wika ni Julian kay David. Napatayo naman si David. Kasi may hinahabol akong aso. Tapos akala ko. Sinubukan pang magpalusot ni David pero pinigilan siya ni Julian. Sinusundan mo ba ako? Tanong nito. Napayuko naman si David. Ibig sabihin narinig mo yung pag-uusap namin. Dagdag pang katanungan ni Julian. Oo sagot ni David. Maya-maya pa ay umakyat na si Julian paalis sa ilalim ng tulay. Uy, wait lang! Hintayin mo ako! Wika ni David habang pinapahinto sa paglalakad si Julian. Ano bang kailangan mo David? Ang dami ko pang kailangan gawin. Sagot naman ni Julian. Wala naman akong kailangan. Ang gusto ko lang sana ay malaman yung sitwasyon mo. Malaman yung sitwasyon ko? Di ba nga narinig mo na yung pag-uusap namin ni Mama? At please lang huwag mo ipagsasabi sa school yung narinig mo. Ikaw lang yung kauna-unahang kaklase ko na nakaalam ng sitwasyon ko. Seryosong saad ni Julian. Sige ganito na lang. Sasamahan na lang muna kita sa trabaho mo ngayon. Gusto lang talaga sana kitang makilala pa ng mas maayos. Pagpapaalam ni David. O sige bahala ka. Sagot naman ni Julian na tila ba pinipilit ang inis. Samantala, gabi na nang makauwi si David. Kaya naman nag-aalala siyang sinalubong ni Marjorie. O David, saan ka ba galing? Kanina pa kami naghihintay ng papa mo sa'yo. Hindi pa kami naghahapunan kakahintay sa'yo. Pag-aalalang wika ng babae. Pasensya na po ma, may ginawa lang po.
Saad naman ni David. Sige na po, kumain na po tayo, gutom na rin po kasi ako eh. Dagdag pa nito. Nagtataka man pero hinayaan na lamang ni Marjorie ang kanyang anak at kumain na sila noong gabing iyon. Pero ilang araw makalipas ay lagi nang napapansin ni Marjorie na gabi-gabi na lamang kung umuwi si David at naninibago siya sa kanyang anak dahil hindi na ito nagkikwento sa kanya. Kaya naman, napagdesisyonan niya nang kausapin ito. Pagkatapos ng kanilang hapunan isang gabi, ay kinumpronta niya ang anak na si David. David, mag-usap nga muna tayo. Gusto ko rin kausapin ng papa mo. Saad ng babae. Nagtipo ng 3 sa sala upang kumprontahin si David. David anak, may problema ka ba? Paunang tanong ni Peter sa kanya. Napatingin naman si David sa kanyang tatay. Wala naman po pa. Seryosong saad ni David. Kasi napapansin na ng nanay mo, nag-aalala na siya. Gabing-gabi ka na daw kung umuwi. Di ba pagkatapos ng klase niyo hapon na. Ano bang ginagawa mo? Hindi naman nakapagsalita agad si David. Kasi po pa, basta po, wala naman po akong ginagawang masama. Pagkatiwalaan niyo lang po ako, promise. Saad ni David. Hindi nga pwedeng hindi namin alam yung ginagawa mo. Paano kapag mapapahama ka dyan? At saka ang bata-bata mo pa para maglihim sa amin ng tatay mo. Kaya hanggang maaga pa sabihin mo na, may tinatago ka ba sa amin? Diretsahang saad ni Marjorie. Alam nilang dalawa na hindi marunong magsinungaling ang kanilang anak. Kaya naman, hindi na sila nagulat sa isinagot ni David. Opo, may itinatago po ko pero hindi naman po talaga ito masama eh. Pagpupumilit ng 13 anyos na bata. O sige, nagtitiwala kami ng nanay mo na hindi masama yung ginagawa mo ha. Pero sa sunod, huwag ka na sanang gagabihin sa pag-uwi, okay? Opo, okay po. Wika ni David at nakataas pa ang kanang kamay bilang pagpapakita na nangangako siya. Natawa na lamang ang mag-asawa at pinaakyat na nila si David papunta sa kwarto. Nga po pala ma, simula bukas, ilalak ko na po lagi yung pinto ko ha. Ayoko po kasing may istorbo. Ang dami ko pong ginagawa sa taas eh. Pagpapaalam ni David sa kanyang nanay na si Marjorie at tumango na lamang ito. Kinabukasan ay hindi na nga umuwi ng gabi si David. Tanghali na ito umuwi ayon sa labasan ng kanilang klase. Pero magkakaroon na naman pala ng panibagong problema. Dahil tuwing sumasapit na ang 7:00 ng gabi, ay nakakarinig ng kaluskos ang mag-asawa mula sa kwarto ni David. Noong una ay pinagsawalang bahala lamang nila ito. Pero nang sumunod pang mga araw at ganito pa rin ang naririnig nila, ay napagdesisyonan na ng mag-asawa na maglagay ng CCTV camera sa kwarto ni David nang hindi nito nalalaman. Baka magalit sa atin yung anak natin Marjorie kapag ginawa natin yan. Pag-aalalang wika ni Peter. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan niya naman kung bakit natin to ginagawa. Mabait na bata yun si David. Sagot naman ni Marjorie na tila ba buong-buo ang loob niya na hindi magdadamdam sa kanila ang kanyang anak. Nung araw din na iyon nang makauwi si David, ay agad nilang inabangan sa CCTV kung ano ang gagawin nito. At tulad ng sinabi ni David ay agad nitong nilak ang kanyang pinto. Naglabas siya ng notebook at nagsulat. 5 oras na gumawa ng assignment at nag-aral si David. Nalabis namang ikinatuwa ng mag-asawa. Sabi naman sa iyo walang gagawing masama yung anak natin. Pagtatanggol ni Peter sa kanyang anak kay Marjorie. Oo nga, alam ko naman na walang gagawin na masama si David pero bakit nakakarinig tayo ng kaluskos? Hintayin na lang muna natin mag-7 ulit. Sagot naman ng babae. At nang dumating na nga ang 7 ng gabi, ay doon na nagbago ang pagkilos ni David. Inayos niya muna ang kanyang buong kwarto. Nagubad ng damit at may kinuwang uniforme mula sa kanyang bag. Mariin lamang na nakatitig ang mag-asawa sa CCTV kung ano ang gagawin ng kanilang anak. Hanggang sa sinuot na ni David ang uniforme na iyon. Maya-maya pa ay binuksan niya ang kanyang bintana at lumabas mula sa bahay. Laking gulat nilang dalawa nang makita na tumatakas si David mula sa kanila tuwing gabi. Hindi nila akalain na magagawa ito ni David. Sabi ko nga sa iyo may tinatago nga yung anak natin. Saad ni Marjorie sa kanyang asawa. Sige na Peter, sundan mo muna yon. Tignan mo kung saan siya pumupunta.
Oo sige, saad naman ni Peter. Agad niyang sinuot ang kanyang sapatos at palihim na sinundan ng kanyang anak. Nakita niya si David na masayang naglalakad papunta sa isang direksyon kung saan nakatira ang kanyang tiyuhin na si Dominic. Anong ginagawa ng batang yun papunta kay Dominic? Pagtatakang wika ni Peter. At sa patuloy niya pang pagsunod ay nakita niya na lumabas ng bahay si Dominic. Pagkatapos ay sinalubong nito ang kanyang pamangkin na si David. Sabay silang naglakad papunta sa restaurant na pinagtatrabahuan ni Dominic. Ano ba ginagawa ng dalawang yun? Bakit sinasama ni Dominic yung anak ko sa restaurant? Lalo lamang dumami ang mga katanungan sa isip ni Peter. Pero lahat ng ito ay masasagot naman kapag sinundan niya kung ano ang ginagawa ng dalawa sa loob ng restaurant. Nang makalapit na siya sa restaurant ay doon niya nakita na janitor ang anak niya doon, habang waiter naman si Dominic. Ayaw niyang gumawa ng gulo. Kilala niya ang kanyang kapatid at kilala niya rin ang kanyang anak. Kaya naman hinintay niya na lamang ito na matapos sa kanilang trabaho at pagkatapos ay sinalubong sa kanilang paglabas. Nagtatawanan na lumabas si Dominic at kanyang pamangkin na si David palabas ng restaurant. Nang laking gulat nila na naghihintay na pala si Peter sa kanila. O tol, anong ginagawa mo dito? Sorpresang wika ni Dominic. Ako nga dapat magtanong sa niyan kuya. Anong ginagawa niyo dito ng pamangkin mo? 10 oras na ng gabi oh. Alam mo naman na may pasok pa yun bukas. Kailangan mo magpaliwanag sa akin kuya. May hinahon na wika ni Peter. Kaya naman sabay silang tatlo na pumunta sa bahay ni Dominic. At doon ay nagpaliwanag ang kanyang kuya. Ito kasing pamangkin ko tol. Nangihingi ng tulong sa akin. Paunang wika ni Dominic habang nakayuko naman si David sa kanyang tabi. Natatakot si David dahil baka magalit sa kanya ang kanyang tatay na si Peter. Anong tulong naman yung hinihingi niya? Tanong pa ni Peter. Magkakaroon daw sila ng field trip kaya binigyan ko ng pera. Pero nakaraang araw bumalik na naman sa akin. Naghahanap daw siya ng trabaho para sa kaklase niya. May sakit daw yung nanay ng kaklase niya at gusto niya rin na makasama sa field trip yun. Naaawa daw siya dun. Pagpapaliwanag ni Dominic. Totoo ba yun? Tanong ni Peter habang binabaling ang atensyon sa kanyang anak na si David. Tumango lamang ng mahina si David. Alam mo naman na wala kang trabaho at saka bakit si Tito Dominic mo yung naistorbo mo? Dapat sinabihan mo na ako. Baka magawan pa natin ng paraan. Alam mo naman na hindi ko matitiis yung ganyang mga bagay, di ba? Mahina ang wika ni Peter sa anak na si David. Kasi pa, alam ko naman po na wala po kayong trabaho. Sagot naman ni David. Napatawa na lamang si Dominic. Bakit po kayo tumatawa? Pagtatakang tanong ni David. Hindi mo ba alam? May trabaho na ulit yung papa mo. Yung kumpanya na nagtanggal sa kanya. Napalitan na ng CEO dahil sa kanya. Tapos nakaraang buwan pa, kinuha siya sa trabaho ah. Okay na ulit yung buhay niyo. Masayang pagbabalita ni Dominic sa kanyang pamangkin. Napatingin naman si David sa kanyang tatay. Totoo po ba yun pa? Tanong nito. Oo, napakamot naman ng ulo si Peter. Bakit hindi niyo po sinasabi sa akin? Dagdag na tanong ni David. Kasi hindi ka naman nagtatanong. Pero may balak naman kagad kaming sabihin sa'yo. Ang kaso nga lang bigla ka na lang naging busy. Gabi ka na akong umuwi tapos dediretso ka lang sa kwarto mo kaya hindi na namin nasabi. Pagpapaliwanag naman ni Peter. Pero kaya ka ba nagtatrabaho para makasama sa field trip yung kaklase mo at para matulungan mo yung nanay niya? Kadagtong na tanong ni Peter. Tumango naman si David. Magkano na ba yung naipon mo? Pinasok ni David ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at kinuha ang natitirang mga pera niya. Ito pa lang po Sa totoo po, sobrang hindi pa po ito sapat para sa pang field trip ni Julian. Kaya iniisip ko na lang po na bibili na lang po kami ng gamot para sa nanay niya. Malungkot na saad ni David. Huwag ka nang mag-alala anak. Ako nang bahala. Ngayon umuwi ka na lang muna sa bahay at ipaliwanag natin sa nanay mong si Marjorie yung ginawa mo. Siguradong nag-aalala na yun sa'yo. Pasensya ka na rin tol ah. Pagbabaling ng atensyon ni Peter sa kanyang kapatid na si Dominic. Sorry kung naistorbo ka pa ng pamangkin mo.
Kahit ako nagulat ako sa ginawa nito eh. Saad nito sa kanyang kuya. Wala yun tol. Tsaka hindi naman na nakakagulat. Nagmana to sa lahi natin. Matulungin sa kapwa, di ba? Wika ni Dominic habang nakangiti sa kanyang pamangkin na si David na ngayon ay masaya na dahil makakatulong na siya sa kanyang kaklase na si Julian. Pagkatapos ng gabing iyon ay dumiretso na ang mag-amang si Peter at David papunta sa kanilang bahay. Pinaliwanag ni Peter ang buong pangyayari sa kanyang asawa na si Marjorie. Natatakot naman si David na baka magalit sa kanya ang kanyang nanay. Pero laking gulat nito nang bigla siyang yakapin ni Marjorie at sabayan pa ng puri. Grabe, nakaka-proud ka talaga nak. Huwag kang mag-alala, hindi mo na kailangang problemahin yung kaklase mong si Julian. Kami nang bahala dun ha. Pagpapalakas pa ng loob ni Marjorie sa anak. Hindi po ba kayo galit? Sigurado po kayo? Tanong pa nito. Galit pero quits na siguro tayo. Hindi mo kasi alam pero naglagay kami ng CCTV sa kwarto mo. Pagkakamot ng ulo ni Marjorie habang ibinunyag ang kanyang sekreto. Napatawa na lamang si David. Oo nga po, quits na po tayo. Nakangiting saad ng bata at niyakap ang kanyang nanay. Kinabukasan ay agad binalita ni Peter sa kanyang kaklase na si Julian ang magandang balita. Handa ka na ba sa surprise ko, Julian? Wika ni David habang tinatakpan ng mata ni Julian na naglalakad papunta sa tinitirhan nilang tent. Nang tanggalin na ni David ang pagkakahawak niya sa mata ni Julian, ay doon bumungad sa batang babae ang kanyang nanay na nakaupo. Katabi ang tatay at nanay ni David. Ano pong ibig sabihin nito? Pagtatakang wika ni Julian. Ang ibig sabihin nito, Julian, gagaling na yung mama mo. Masayang saad naman ni David. Totoo po ba yun? Tumango naman si Peter at Marjorie. Nilapitan ni Marjorie ang batang si Julian. Oo nak, gagaling na yung nanay mo. Kami na yung magpapagamot sa kanya. At bukod pa doon, lilipat na rin kayo ng bahay. Merong apartment na malapit sa amin. Sa ngayon habang hindi pa nakakahanap ng trabaho yung mama mo, kami muna yung magbabayad ng apartment ninyo hanggang sa lumakas siya. At pagkatapos, hindi lang dun. Wika ni Marjorie. Sabay lapit naman ni David sa kanyang kaklase na si Julian. Ito na yung ticket nating dalawa sa field trip. Masayang pagbabalita ni David. Hindi naman makapaniwala si Julian sa kanyang mga narinig. Batang-bata pa lamang kasi siya ay namulat na siya sa realidad ng mundo. Maaga siyang nagbatak ng buto para lamang mabuhay ang kanyang nanay simula nang mamatay ang kanyang tatay. At hindi siya makapaniwala na nangyayari ang lahat ng mga ito. Totoo po ba lahat ng to? Diyos ko, maraming salamat po. Maraming salamat, David. Wika ni Julian habang niyiyakap ng mahigpit ang kanyang kaklase. Hindi naman mapigilang mamula ang mukha ni David dahil niyakap siya ng babaeng matagal niya ng gusto. At pagkatapos ng mahigpit na yakap ay hinalikan pa siya nito sa pisngi. Maraming salamat talaga, David. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong to sa akin. Saad ni Julian habang umiiyak. Masaya kaming makatulong sa iyo, Julian, at sa mama mo. Dagdag pa ni Peter. Sa ngayon, tara, mag-ready ka na muna. Hiramin lang po namin yung anak mo, mama. Pagpapaalam ni Peter kay Marie Chris na nanay ni Julian. Nakangiti namang tumango si Marie Chris. Saan po ba tayo pupunta? Tanong ni Julian. Saan pa ba? E di maghahanap tayo ng susuotin natin sa field trip tapos yung babaunin natin. Basta siguraduhin mong magkatabi tayo sa bus ha. Pagbabalita pa ni David sa kanyang kaibigan. Masayang tumango naman si Julian kay David at sabay-sabay na silang lumabas sa tent at dumiretso sa sasakyan nila David para pumunta sa isang mall para mag-shopping.